Pilipinas! Kaya pa ba? Nitong mga nakaraang araw nga kaliwat kanan ang palitan ng mga pahayag at mabibigat na akusasyon. Sa mga video na inupload ni dating Congressman Zaldico sa social media, tahasan niyang inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga budget insertion. Si PBBM daw umano ang nag-utos sa kanila na magsingit ng 100 bilyong piso sa budget. Sa speech naman ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Maynila, mabigat din ang akusasyong binitawan niya. Ang palasyo, itinanggi ang mga akusasyon na yan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, kadalasan ngayon ang mga statement sa social media idinadaan. Pero sa mga pangyayari ito, ang bibigat ng mga akusasyon. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa ganitong mga statement sa social media o di kaya sa mga public speech? Well, unang-una, totoo na ang mga akusasyon na may posibilidad na makasira ng reputasyon ng isang tao, lalo na kung sinabing may ginawa silang krimen tulad ng korupsyon o paggamit ng bawal na gamot, ay maaaring maging basehan ng isang kaso na paninirang puri. Meron lamang pagkakaiba kung ito ay ginawa sa pamamagitan na maanghang na salita, halimbawa sa kalsada sa harap ng maraming tao or sa isang rally na sangkatutak ang in attendance, in which case ang krimen ay slander or oral defamation, at kung ito ay ginawa sa pamamaraan ng pagsusulat, ito naman, strictly speaking, ay libel, at kung ito naman ay nakapost o nasa internet, ito naman ay nagiging kaso ng cyber libel. Mahalagang i-differentiate kung paano nagawa ang paninirang puri na ito dahil ang penalty para bawat isa ay iba-iba rin. Mas mababa ang penalty kung ito ay through the spoken word, oral nga. Kasi daw mas madaling malimutan ng tao yung narinig tapos na. Kumpara sa nakalathala sa dyaryo na mas permanent, at lalo na kung ito ay sa internet dahil ito ay hindi lamang permanent, ito ay mas madali pang kumalat at mabasa ng mas maraming tao. Kumbaga kung oral defamation, baka pinakamabigat na ang 2 years and 4 months na kulong. Pag libel o yung written na paninirang puri, baka hanggang 4 years and 2 months. Pero kung cyber libel sa internet, hanggang 12 taon. Pero kailangan din natin i-emphasize na dahil isang public officer ang sangkot, dapat pong maipakita ang tinatawag nating actual malice. Ibig sabihin, sinasabi nilang akusasyon kahit alam nilang hindi totoo o hindi man lamang biniripika bago ilabas sa publiko. Sabi ng Korte Suprema na medyo iba ang pagtrato kapag public official ang involved, lalo na kung ito ay related sa kanyang public functions and duties, at hindi dapat maging sensitive o balat sibuyas ang mga ito. Masasabi natin na kasama nito sa mga hazards of being a public official dahil ang mga taong bayan ay dapat maging malaya sa pagkomento tungkol sa mga ginagawa ng kanilang mga public officers, lalo na yung mga hinalal natin, tama man o mali, para sila ay maging accountable because alam natin, public office is a public trust. But of course, kung ito ay pawang kasinungalingan lamang o walang kaugnayan sa official functions at tungkol naman sa pribadong buhay, ito ay magiging protected speech. Protektado ang freedom of speech, pero may hangganan kapag naninira na o walang katotohanan ang pahayag. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.